Naranasan mo na ba ang pakiramdam na may isang pambihirang puwersa na tahimik na kumikilos sa likod ng iyong buhay? Parang ang universo mismo ay humihinto sa paghinga, naghahanda upang buksan ang isang pintuang hindi mo man lang alam na umiiral? Minsan, ang mga himalang tunay na nagbabago ng buhay ay dumarating sa mga sandaling hindi natin inaasahan. Hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa isang tahimik na paglipat na nagbabago ng lahat. Ngayon, ibinubunyag namin ang isang lihim ng kosmos. Pinili na ng universo ang 4 na zodiac signs para sa isang banal na interbensyon sa pananalapi. Kung isa ka sa kanila, malapit nang umapaw ang iyong buhay sa mga hindi inaasahang biyaya, kasaganaan, at isang kapalarang higit pa sa iyong inaakala. Sa buong kasaysayan, nagkaroon ng mga sandali kung kailan tahimik na binabago ng universo ang takbo ng isang buhay. Nagpapadala ng mga di nakikitang puwersa upang gabayan, protektahan, at pagpalain. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga banal na interbensyon, mga bihira at makapangyarihang sandali kung kailan mismo ang tadhana ang kumikilos ng may pagmamahal. Sa larangan ng kasaganaan at mga himala sa pananalapi, lalo pang nagiging makapangyarihan ang ganitong mga interbensyon. Hindi lamang nito binabago ang mga bank account, binabago nito ang kinabukasan, ang mga pamilya, at ang mga susunod pang henerasyon. Sa paglalakbay na ito, susuriin natin kung paano, sa kanyang walang hanggang karunungan, pinili ng universo ang 4 na zodiac signs para sa isang sagradong paggising sa pananalapi. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-angat sa isang bagong antas ng layunin, kalayaan at kagalakan. Kung naramdaman mong ikaw ay balisa, na parang may malaking pagbabagong paparating, magtiwala ka. Mas malapit ka na kaysa sa iyong inaakala. Ang mga palatandaan ay matagal nang nakasulat sa mga bituin, at ang iyong sandali ng banal na pagkakaayon ay malapit na. Pagtatakda ng entablado. Ang konsepto ng banal na interbensyon sa pananalapi. Bago natin tuklasin ang 4 na masuwerteng zodiac signs, unawain muna natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang banal na interbensyon sa pananalapi. Hindi lang ito tungkol sa isang maswerteng ticket sa lottery o isang biglaang pagdagsa ng pera. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas sagrado. Ang banal na interbensyon sa pananalapi ay ang paglapit ng universo sa iyong buhay sa tamang sandali. Noong ikaw ay nahirapan, umasa, nanalangin, at halos sumuko na. At biglang iniahon ka mula sa kahirapan, kadalasan sa paraang hindi mo inaasahan. Isa itong kosmikong kilos ng biyaya, isang tahimik na bulong mula sa kalangitan na nagsasabing, dumating na ang iyong oras. Sa kasaysayan, inilalarawan ng mga nakaranas ng banal na interbensyon ang karanasan bilang suryul o parang panaginip. Isang alok sa trabaho na dumating ng hindi inaasahan. Isang ideya sa negosyo na sumabog sa tagumpay noong tila nawala na ang lahat ng pag-asa. Isang estrangherong dumating upang tumulong sa pinakakailangang sandali. Pera na lumitaw eksakto noong pinakakailangan mo ito. Ngunit higit pa sa mga material na biyaya, ang tunay na nagtatakda sa isang banal na interbensyon ay ang pagbabagong nangyayari sa loob ng kaluluwa. Ang muling pagkakaroon ng pananampalataya, pasasalamat, at layunin. Nangyayari ang mga banal na interbensyon sa pananalapi kapag nagkakahanay ang mga tiyak na enerhiya. Maaaring ito ay dahil sa paglilinis ng karmic debts, pagbubukas ng matagal ng nakabinbing kapalaran, o katuparan ng mga tahimik na panalangin na ibinulong sa mga gabing puno ng kadiliman. Ito ang mga sandali kung kailan ang mga di nakikitang puwersa ang kumikilos. Mga tao, oportunidad, at mga kaganapan upang likhain ng isang tagumpay na hindi mo kayang isagawa mag-isa. Naniniwala ang maraming espiritual na tradisyon na bago dumating ang isang banal na biyaya, dumarating muna ang isang panahon ng pagsubok. Isang matinding yugto kung saan tila walang nangyayari, puno ng kawalang katiyakan, at minsan ay masakit. Ngunit hindi ito parusa. Ito ay paghahanda. Inaayos ng universo hindi lamang ang mga sitwasyon, kundi pati ang iyong puso, isipan,
at espiritu upang maging handa kang tanggapin ang matagal mong ipinagdasal. Kaya't kapag sinabi naming pinili ng universo ang 4 na zodiac signs para sa banal na interbensyon sa pananalapi, higit pa ito sa kayamanan. Ito ay tungkol sa transformasyon. Ang transformasyon ng pakikibaka tungo sa katiyakan, ng takot tungo sa pananampalataya, at ng kakulangan tungo sa kasaganaan. Kung minsan ay natanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit mo kailangang pagdaanan ang napakaraming pagsubok? Kung bakit naantala ang iyong mga pangarap at kung bakit napakatindi ng iyong mga laban? Unawain mo ito. Kung gaano kahirap ang paghahanda, ganoon din kadakila ang biyaya. At para sa 4 na espesyal na zodiac signs, malapit nang matapos ang paghihintay. Inihahanda na ng universo ang isang ilog ng kasaganaan upang dumaloy sa kanilang mga buhay. Hindi lamang upang pagpalain sila, kundi upang maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng kanilang patotoo ng banal na pabor. Mga palatandaan na inihahanda ka ng universo para sa isang himala sa pananalapi. Bago dumating ang biyaya, madalas na nagpapadala ang universo ng mga tahimik na senyales. Mga banayad na bulong sa iyong kaluluwa na may pambihirang bagay na malapit ng mangyari. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ang maaaring maging kaibahan sa pagitan ng malugod na pagtanggap sa iyong himala at sa pagkakaligtaan nito dahil hindi ka naniwala na ito'y paparating. Isa sa mga unang palatandaan ay ang malalim na pagkabagabag sa loob. Hindi ito ang uri ng pagkabagabag na puno ng kaba, kundi isang banal na hindi pagkakontento. Isang pag-uga ng iyong espiritu na nagsasabing, may higit pa para sa akin. Maaaring mapansin mong madalas kang nangangarap ng isang bagong buhay o biglang nakakaramdam ng hindi pagkasiyahan sa mga sitwasyong dati mong tinatanggap. Ito ay senyales na nararamdaman ng iyong kaluluwa na may paparating na malaking pagbabago. Hinihimok kang maghanda. Isa pang makapangyarihang palatandaan ay ang biglaang pagsasara ng mga lumang pintuan. Maaaring humina ang mga pagkakaibigan, mawalan ng trabaho, o mabigo ang mga oportunidad na inaasahan mo. Bagamat maaaring maging masakit, ito ay isang anyo ng banal na proteksyon. Madalas na tinatanggal ng universo ang mga bagay na hindi na makakabuti sa iyo upang bigyang daan ang mga biyayang nakalaan. Ang mga pagtatapos ay mga sagradong simula sa ibang anyo. Maaari ka ring makaranas ng sunod-sunod na mga kaganapang tila nagkataon, ngunit napakahalaga. Mga coincidence na imposibleng balewalain. Makikita mo ang paulit-ulit na mga angel numbers tulad ng 100, 100, 800, 800, o 400, 400. Makaririnig ng parehong positibong mensahe mula sa iba't ibang tao o makakaranas ng hindi inaasahang mga pagkikita na tila itinadhana. Lahat ng ito ay mga senyales na ang universo ay maingat na nagtatakda ng magagandang bagay para sa iyo. Sa panahong ito, marami ang nakararanas ng pagtaas ng kanilang intuwisyon. Maaari kang magkaroon ng matingkad na mga panaginip, malalakas na kutob, o biglaang liwanag ng inspirasyon na gumagabay sa iyong mga desisyon. Pagkatiwalaan ang mga banayad na pag-uudyok na ito, sila ang iyong direktang koneksyon sa banal na plano na unti-unting nahahayag sa iyong buhay. Isa pang senyales ay ang pagsubok sa iyong pasensya at pananampalataya. Bago dumating ang himala, maaaring lalo pang maging mahirap ang mga pangyayari. Maaaring dumami ang mga bayarin. Maaaring magmukhang nagsasara ang mga oportunidad. Maaaring pakiramdam mo ay ang lahat ay kumakalaban sa iyo. Ngunit hindi ito kalupitan ng universo. Ito ay ang huling pagsubok. Tinutokso ka ng universo na itanong sa iyong sarili, magpapatuloy ba akong magtiwala kahit hindi ko pa ito nakikita? Sapagkat ang pananampalataya sa hindi nakikita ang siyang susi sa pagbubukas ng banal na interbensyon. Maaari mo ring mapansin ang mga maliliit na hindi inaasahang biyaya na nagsisimulang lumitaw. Isang hindi inaasahang refund, isang kaibigang kusa kang tinulungan, o mga bagong oportunidad na dumarating ng tahimik. Ang mga ito ay mga sulyap ng mas malaking kasaganaan na papalapit na. Mga kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. At higit sa lahat,
makakaramdam ka ng isang malalim na panloob na kaalaman. Kahit walang konkretong ebidensya, may bubulong sa iyong loob. Paparating na ito. Magsisimula kang kumilos mula sa isang lugar ng tahimik na kumpiyansa sa halip na desperasyon. Nakikibagay ang iyong enerhiya sa biyayang malapit mong matanggap. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga palatandaang ito, tandaan mo. Hindi mo ito ini-imagine lamang. Inihahanda ka ng universo para sa isang himala sa pananalapi na hindi lamang tutugon sa iyong mga pangangailangan, kundi lalampas pa sa iyong mga pangarap. Gumagalaw ang universo ng may perpektong pagsasaayos, at kapag pinili nitong pagpalain ka, walang puwersa sa langit o sa lupa ang makapipigil sa biyayang nakalaan para sa iyo. At ngayon, tuklasin natin ang 4 na zodiac signs na pinili ng universo para sa sagradong paglalakbay tungo sa kasaganaan sa pananalapi. Kabilang ba ang iyong sign sa mga napili? Ang 4 na napiling zodiac signs at ang kanilang banal na landas. Unang, Taurus. Ang tahimik na tagapagtayo na sa wakas ay gagantimpalaan, Taurus. Ikaw ang tahimik na arkitekto ng iyong sariling kapalaran. Tahimik kang nagtatrabaho, kadalasan ng walang pagkilala. Itinatayo ang pundasyon ng isang kinabukasan na ikaw lang ang nakakakita. Sa loob ng maraming taon, maaaring naramdaman mong ikaw ay nagtatayo mag-isa. Nangangarap, nagsasakripisyo, nagsusumikap ng walang malinaw na gantimpala. Ngunit ang hindi mo nakikita ay bawat maliit na pagsisikap. Bawat gabing walang tulog, bawat hindi nakikitang sakripisyo ay isinulat at iningatan mismo ng universo. Ngayon, nagbago na ang enerhiya. Ang mga binhing itinanim mo sa pananampalataya, diniligan ng pagtitiyaga. At binantayan ng pasensya ay malapit ng mamulaklak ng napakaganda. Ang mga pintuang pinaniwalaan mong sarado na ay unti-unting mabubuksan. Darating sa iyo ang mga oportunidad ng sunod-sunod, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa banal na hustisya. Narito ang isang magandang kabalintunaan. Habang iniisip ng iba na biglaan ang iyong tagumpay, ikaw at ang universo lamang ang makakaalam kung gaano ito katagal at kahirap pinaghirapan. Itinayo mo ito sa mga tao ng dedikasyon sa likod ng mga saradong pinto. Taurus, ang iyong banal na interbensyon sa pananalapi ay darating sa mga paraang hindi mo inaasahan. Isang negosyong biglang sisigla, isang pinapangarap mong trabaho na iniaalok sa iyo, o isang matagal ng paghihintay na pamumuhunan, ngunit nasa wakas ay magbubunga. Ngunit higit pa rito, mararanasan mo ang isang malalim na pagbabagong loob. Ang pag-unawa na hindi mo kailanman itinayo ang lahat ng ito mag-isa. Ang universo ang iyong tahimik na katuwang sa lahat ng iyong paglalakbay. Ang iyong banal na landas ngayon ay nananawagan sa iyo na buong tapang na tumayo bilang isang leader, magtiwala sa iyong sariling halaga, at tanggapin ang mga biyaya ng walang pag-aalinlangan. Hindi ka lamang pinagpapala para sa iyong sarili. Iniangat ka upang maging isang haligi ng lakas at inspirasyon para sa iba. Ang iyong kwento ng pagtitiyaga ang magiging gabay na magbibigay ng lakas ng loob sa iba na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pinili ka ng universo, Taurus, dahil pinatunayan mong mapagkakatiwalaan ka sa kasaganaan. Maghanda ka na. Ang biyayang matagal mong pinagtrabahuhan at pinakahintay-hintay ay sa wakas darating na sa iyo. Ikadalawa. Scorpio, ang Phoenix na muling isisilang tungo sa kayamanan, Scorpio, kailan may hindi naging madali ang iyong buhay. Naglakad ka sa apoy, hinarap ang mga pagtataksil, tiniis ang mga pagkawala, at muli kang bumangon noong akala ng lahat ay tapos ka na. Ang paglalakbay ng iyong kaluluwa ay hindi para sa mahihina. Ito ay landas ng kamatayan at muling pagsilang, ng pagkawala at pagbabalik. At dahil sa sagradong katatagan mong ito, pinili ka ng universo para sa isang pambihirang interbensyon sa pananalapi. Ikaw ang Phoenix. At ngayon, matapos ang mga tao ng pagliyab at paghubog, handa ka ng muling isilang patungo sa kayamanan, kalayaan, at kapangyarihan. Ang iyong mga pagsubok ay hindi mga parusa. Ito ay mga paraan ng pagpino sa iyo. Bawat pagkabigo, bawat pagdadalamhati ay ang paraan ng universo upang hubugin ka
Patalasin ang iyong intuisyon at turuan kang magtiwala sa iyong sariling lakas higit sa lahat. At ngayon, ang lakas na iyon ang magiging iyong pinakamalaking kayamanan. Sa usaping pinansyal, asahan ang mga biglaang pag-usbong. Isang ideyang matagal mo nang iniwan ang biglang mabubuhay muli. Isang pamumuhunan na ginawa mo maraming taon na ang nakalilipas ay biglang lalaki ang halaga. Isang tagong talento mo ang maaari ngayong maging pangunahing pinagmumulan ng kita. Ang susi para sa iyo, Scorpio, ay ang bitawan ang takot sa tagumpay. Dahil sa lahat ng pinagdaanan mo, maaaring bahagi ng iyong sarili ay patuloy pa ring naghahanda para sa pinakamasama. Ngunit tapos na ang kabanatang iyon. Ang bagong kayamanang paparating sa iyo ay hindi isang patibong. Ito ay isang gantimpala. Ang banal na plano para sa iyo ay napakalaki. Hindi lamang ito tungkol sa kayamanan, kundi pati na rin sa impluwensya, kapangyarihan, at isang pamana na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Tinatawag ka na ngayon na gamitin ang iyong mga biyaya ng may karunungan upang itaas ang iba, lumikha ng pagbabago, at pagalingin ang mga bahagi ng mundo na sumasalamin sa mga labanang matagumpay mong nalampasan sa iyong sarili. Pinili ka ng universo, Scorpio, dahil alam mo ang tunay na halaga ng liwanag matapos ang kadiliman. Nakamit mo na ang iyong mga pakpak at panahon na upang lumipad. 3 Pisces, dumating na ang ani ng pangarap ng Dreamer Pisces. Namuhay ka sa halos dalawang mundo, ang mundo ng mga pangarap at ang mundo ng realidad. Nakakakita ka ng mga posibilidad kung saan ang iba ay nakakakita ng mga limitasyon. Naniniwala ka sa mahika kahit napapalibutan ka ng pagdududa at pesimismo. Sa loob ng maraming taon, maaaring naramdaman mong ang iyong mga pangarap ay masyadong malaki, masyadong maganda, at masyadong marupok para sa mundong ito. Ngunit nakita ng universo ang iyong puso, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga tahimik na panalangin ibinulong sa mga bituin. At ngayon, dumating na ang panahon para ang mga pangarap mong iyon ay maging realidad. Ang iyong banal na interbensyon sa pananalapi ay hindi dadaan sa karaniwang paraan. Ito ay madarama mong isang himala, isang hindi inaasahang pakikipagsosyo, isang malikhaing proyekto na sa wakas ay kikilalanin, o isang oportunidad na napaka-perpekto na para bang isinulat lamang para sa iyo. Pisces, ang iyong kasaganaan ay uugat sa iyong pagiging totoo sa sarili. Habang mas pinipili mong maging ikaw, mapangarapin, may matinding intuwisyon, at may malasakit, lalo pang ibubuhos ng universo ang mga biyaya sa iyong buhay. Tinatawag kang magtiwala ngayon sa iyong mga pangitain ng higit pa kailanman. Ang mga baliw mong ideya, ang mga imposibleng pangarap, hindi sila kahangalan. Sila ang iyong mapa patungo sa banal na tagumpay. Magkakaroon ng mga sandaling ang takot ay susubukang pumasok, bulong na, nagsasabing huli na, o imposibleng mangyari. Baliwalain mo ang mga tinig na iyon. Ang tagapangarap ay malapit ng maging tagapagtayo. At ang universo ang magiging pinakadakila mong arkitekto. Pisces, pinili ka ng universo dahil hindi mo kailanman tinalikuran ang iyong paniniwala. Ngayon, maghanda ka na upang anihin ang mga pangarap na minsan mong inakalang napakaganda para maging totoo. Ika-4 na Aquarius. Ang banal na pagtatalaga ng Visionary Aquarius, palagi kang nauuna sa iyong panahon. Nag-iisip ng mga ideyang hindi pa handa ang mundo. Nangangarap ng mga pangarap na masyadong malawak para sa karaniwang isipan. Dala mo ang mga pangitain hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa buong sangkatauhan. Sa loob ng maraming taon, maaaring naramdaman mong ikaw ay hindi nauunawaan, naiiwalay, o nadidismaya dahil hindi makita ng iba ang iyong nakikita. Ngunit ang hindi mo na malayan ay hindi ka pinarurusahan. Ikaw ay inihahanda at inilalagay sa tamang posisyon. Ngayon, sa wakas, dumarating na ang sandaling matagal mong pinaghandaan. Isang banal na interbensyon sa pananalapi ang paparating, at ito ay tiyak na iniukit para sa iyong kakaibang talino,
at liwanag. Ang iyong biyaya ay malamang na dumaan sa pamamagitan ng inobasyon. Isang bagong teknolohiya, isang bagong modelo ng negosyo, isang revolusyonaryong ideya na lumulutas ng problemang hindi man lang namalayan ng iba. Tinatawag kang buong tapang na yakapin ang iyong tungkulin bilang isang tagalikha, pinuno at tagapagbukas ng landas. Sa pananalapi, makakaranas ka ng biglaang paglago, mga oportunidad na naaayon sa iyong mga prinsipyo, mga pamumuhunan na magbubunga, at mga pintuang bubukas ng mas mabilis kaysa sa iyong inaakala. Ngunit higit pa sa kayamanan, ang tunay mong banal na regalo ay ang epekto. Hindi ka lamang pinagpapala para mabuhay ng maginhawa, pinagpapala ka upang baguhin ang mundo, upang mag-iwan ng mga sistema, ideya, at solusyong pakikinabangan ng mga susunod na henerasyon. Pinili ka ng universo, Aquarius, dahil naglakas loob kang mangarap hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa iba. Ngayon, ang iyong katapangan ay gagantimpalaan sa paraang magpapatuloy ang pag-etso kahit matagal ka nang wala. Lumakad ka ng buong tapang sa panibagong yugto ng iyong buhay. Naghihintay na ang iyong kapalaran. Ang dapat mong gawin para matanggap ang iyong biyaya, bago dumating ang himala, may isang huling hakbang. Kailangan mong maging handa upang tumanggap. Maaaring buksan ng universo ang lahat ng pintuan, ibuhos ang lahat ng biyaya, at ihanay ang bawat oportunidad. Ngunit kung hindi bukas ang iyong puso, maaari mong madaanan ng mga ito nang hindi mo man lang namamalayan. Una, kailangan mong maniwala. Hindi kalahating paniniwala, kundi ang uri ng paniniwalang nakaugat ng malalim sa iyong kaluluwa. Isang kaalamang lampas sa lohika, lampas sa nakikita. Kailangan mong pasiyahan na ikaw ay karapat-dapat sa kasaganaan, hindi sa ibang araw, kundi ngayon. Pangalawa, bitawan ang takot at pagdududa. Hindi maihahatid ng universo ang mga himala sa mga kamay na mahigpit na nakakapit sa takot. Ibuka mo ang iyong mga palad, buksan ang iyong puso, at magtiwala na ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman maliligaw ng landas. Pangatlo, kumilos ayon sa inspirasyon. Kapag dumating ang isang oportunidad, isang paanyaya, isang hindi inaasahang pagkikita, isang biglaang ideya, kumilos ka agad. Madalas, ang mga banal na biyaya ay nagtatago sa anyo ng mga karaniwang sandali na naghihintay lamang ng iyong pagsang-ayon. At sa huli, magpahayag ng pasasalamat kahit bago pa dumating ang biyaya. Pasalamatan mo ang universo ngayon na para bang natanggap mo na ang iyong hinihintay. Ang pasasalamat ay ang magnetong nagpapabilis ng katuparan. Tandaan mo, hindi ka hinahabol ang mga himala. Ikinakahanay mo ang iyong sarili sa kung ano ang talagang nakalaan para sa iyo. Tumindig ka ng matatag. Lumakad ka ng may tapang. Pinili ka ng universo para sa kadakilaan. Ngayon, ikaw naman ang pumili nito para sa iyong sarili. Konklusyon, ibinulong na ng universo ang iyong pangalan sa mga hangin ng kapalaran. Taurus, Scorpio, Pisces, Aquarius, dumating na ang inyong oras. Hindi na sayang ang lahat ng iyong mga pagsubok. Sila ay naging sagradong paghahanda. Ngayon, humakbang ka ng may bukas na mga kamay at pusong walang takot. Ang iyong panahon ng banal na interbensyon sa pananalapi ay sa wakas dumating na.